Magandang buhay, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman upang tayo ay magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipo ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa nagtitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbabawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Pagsasaanyo kay Kristo Jesus. Ang unang paksa na tinatalakay ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon ay ang tinatawag na pagtutuwid bilang kapatid, fraternal correction. Mainam na balikan ang ganitong uri ng pagwawasto na isinasaalang-alang ang pagiging tao ng ating kapwa. Maaaring hindi niya alam na nakagawa siya ng kamalian o kaya'y dala ito ng mga kahinaan niya. Batid din ni Jesus na kung minsan maaaring pasaway ang sinasabihan sa kabila ng kahinahunan at wastong salita at panahon, kaya inaaanyayahan ng Panginoon na magkaroon ng tungkulin ang pamayanan na pagwawasto ng mali. At kung ayaw pa rin ay ituturing na siyang iba. Sa kasaysayan ng Iglesia, tumutukoy ito sa mga taong patuloy na nagpapakalat ng maling katuruan sa kabila ng paulit-ulit na pagpapaalala. Kinakailangan tuloy na magsabi ang Iglesia ng pagsusumpa sa mga maling turo upang maipagsanggalang ang kawan ng Diyos mula sa mga ito. Kumusta na kaya ako sa pagtuon ng pansin kapag ako'y sinisikap na kausapin ng maayos ng isang nagmamalasakit sa akin, kamag-anak man o kaibigan? Kung hindi man ako sang-ayon, naroon man lang din ba ang paggalang ko sa kanya bilang tao? Sinisikap ko din bang habaan ang pisi ng aking pasensya sa tuwing ako'y pinagsasabihan o iwinawasto? Ang ikalawang paksa ay ang kapangyarihang ibinigay ni Jesus sa Iglesia. Anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Tumutukoy ito sa mga usaping may kinalaman sa pananampalataya at asal ng tagasunod ni Kristo na laging nakaukol sa ibayong ikabubuti ng bayan ng Diyos. May kinalaman din ito sa sakramento ng kumpisal. Kapag narinig natin sa pari ang mga salita ng pagpapatawad, ay si Kristo mismo ang nagpapatawad sa atin. Ang ikatlong paksa ay ukol sa pagdarasal na nakatuon kay Jesucristong tagapamagitan.
Ito ang dahilan kung bakit may mga nagdarasal na nagsasabing in Jesus' name. Sa banal na misa, naroon ang mga panalangin patungkol sa Ama, sa pamamagitan ni Jesus, sa pakikipagkaisa ng Espiritu Santo. Paano ba ako manalangin? Gaano ko sinisikap na isabuhay si Kristo? Sinisikap ko bang damhin ang kanyang pamamalagi? Sana hindi lang palambuti si Kristo sa aking pagiging Kristiyano. Ang natural na katibayan ng isang tunay na pakikipagrelasyon kay Jesus ay ang maging isang alter Christus, maging isa pang Kristo. Masasalamin natin si Jesus sa ating gawi at kilos kung tayo'y nakaugnay mismo sa Kanya sa panalangin. Magiging saksi niya tayo sa pamamagitan ng pagiging tugon sa panalangin ng ating kapwa.